Good day, sir. I am Jeline Anel Munoz from BSN 1Y3M1B. So, for this video, mag-video po tayo ng return demonstration regarding sa bed making, which is yung unoccupied po. So, yung procedure na to, ginagawa po siya pag empty po yung room or wala pa po si patient. So, first po, i-ready po natin yung mga gagamitin, which is yung mga linen and yung hand sanitizer for hand hygiene. So, bago po tayo mag-start, magpa-perform muna po tayo ng hand hygiene. Next naman po, magpo-proceed na po tayo for the bed making, which is, ilalagay na po natin yung first linen sa bed. Next naman po, so on top of the pinaka-bedsheet po ng bed, maglalagay po tayo ng rubber linen or yung waterproof po na linen on top of this po. So since wala po tayong ganon, assuming na lang po na ito po yun. So, next naman po, maglalagay po tayo ng another linen sa taas po na. Which is yung pinakakumot, magiging kumot na po ni patient. So, next naman po is yung pillow and yung pillowcase. So, dapat po pinapalitan po natin yung pillowcase since magkaibang patient naman po yung gagamit ng room. Yun lang po, that's all from for unoccupied bed making. Thank you po. Good day, sir. So this is the part 2 of bed making po. Pero this time, occupied naman po. So, ang una po natin gagawin is i-check po natin sa nursing chart if yung history ni patient and if tama po yung patient na pupunta natin. Next naman po is i-gather po natin yung mga gagamitin nating materials, which is yung mga linen and pillowcase and also hand sanitizer. Next naman po is i-greet and identify po natin si patient. Good day po, ma'am. I am Jeline Anel Munoz and I will be your student in charge for this morning. May I ask for your name, please? Alexia Lorena Bistet po. Okay, ma'am Alexia. May I check for your ID band for verification? Okay po. Next naman po is magpo-provide po tayo ng privacy para kay patient bago po tayo mag-start. So, close po yung curtain or yung door.
next naman po is mag-start na po tayo sa procedure, which is yung occupied bed making. Pero before po yun, mag-hand sanitize muna po tayo for hand hygiene. So, ang first thing po na gagawin natin is maglalagay po tayo ng rubber linen, which is yung waterproof po under kay patient. Pero before po yan, para magawa natin is i-alis muna po natin itong kumot ni patient. And then, i-ask po natin si patient para itaas po ito sa inyong paa. And then next naman po is kukunin po natin yung, assuming na ito po yung rubber cloth or linen. Ang una po natin gagawin is lalagay po natin siya dito sa side ng patient. Dito muna po sa left side. Dito po tayo. Kabila naman. Next naman po, pag naayos na po natin yung rubber cloth or linen, yung waterproof na rubber po kay patient, maglalagay po tayo ng extra linen po underneath kay patient. So, since wala na po tayong extra linen or kumot or bedsheet po, assuming na ito pong towel na yun. So, ma'am, okay, angat po. Kabila naman. Next naman po, ibabalik na po natin yung kumot ni patient. Next naman po is, papalitan po natin yung pillow ni patient. Pero in my case po, papalitan ko po yung pillow and maglalagay po ako ng bagong pillow na may bagong pillowcase. Next naman po is i-inform po natin si patient na papalitan po natin yung pillow niya. So, mapapalitan ko po yung pillow niya. So, i-assist po natin si patient para itayo po natin siya ng konti. Okay na po, ma'am. So, ayun lang po for occupied bed making. Thank you po.